Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, embracing change, the key to spiritual renewal. So, let us read yung nasa verses 21 to 22 kasi ito po yung key verses natin. Okay, 1, 2, 3, go. Walang nagtatagpi ng matibay na tela sa damit na luma. Kapag gayon, babatakin ng itinagpi ang bago mula sa luma at lalong lalaki ang punit. Walang naglalagay ng bagong alak sa mga lumang sisidlang balat. Kapag gayon, papuputukin ng alak ang mga balat at matatapon ng alak at masisira ang mga sisidlang balat. Sa halip, ang bagong alak ay inilalagay sa mga bagong sisidlang balat. So mga kapatid, ano pong ibig sabihin ni Jesus? These are two parables, no? Put into one. Na ang sabi dito, wala daw nananahi o nagsusulsi ng sirang damit na ang ginagamit ay lumang tela o bagong tela. Kasi yung bagong tela, ang sabi dito, kapag halimbawa, naisulsi mo yon sa lumang damit, sa lumang tela, kapag ka inilubog mo sa tubig, yung bang uurong yung bagong tela, lalong masisira yung damit. Yun po ang sabi dito. And then, pangalawa, yun daw mga bagong alak, hindi inilalagay sa mga lumang sisidlang balat. Kaya yung mga wine skins. Kasi noong unang panahon po, inilalagay po ang mga alak sa balat na lalagyan. Ngayon, during the process of fermentation, kasi yung mga alak, hindi ko alam Tagalog ng fermentation, i-research nyo na lang, yung during the process of fermentation, binabatak noong alak yung balat. Kaya halimbawa, lumang balat na, sabihin, gamit na yung balat na yan, nalalagyan, tapos lalagyan mo ng bagong alak, habang nag-i-expand yung alak, masisira yung balat at matatapon yung alak. Masisira ding lalo yung balat. Kaya sinasabi dito ng Panginoon, yung bagong alak, ilagay sa bagong balat. At yung lumang damit na sira, ang ipantahi mo doon, yung luma din, hindi pwedeng bago. So, ano po ibig sabihin dito ng Panginoon? Kung babalikan po natin yung verses 18, 19, and 20, tinuligsa nung mga Pariseo at nung mga disipulo ni John the Baptist ang Panginoon kasi nakita nila si Jesus na kumakain, nakikikain. Samantalang ang sabi nila, bakit yung mga disipulo ni John the Baptist at yung mga Pariseo nagpa-fasting? Bakit yung mga disciples ni Jesus hindi nagpa-fasting? Okay, doon po nagsimula yung kwento. Kaya nasabi ito ni Jesus. Kasi ang gustong sabihin ng Panginoon, kaya niya binanggit itong dalawang parabola na ito, kayo, mga apostol, mga disipulo ni John the Baptist at mga Pariseo, yung pag-aayuno, yung fasting, ginawa niyong legalistic, ginawa niyong tradisyon, ginagawa niyo ito para lang makasunod sa tradisyon at hindi dahil gusto niyo talagang gawin. So, kaya po mga kapatid, ang sinasabi ng Panginoon, iba yung paraan ng lumang tipan at iba yung paraan ko ngayon. Meron akong bagong kaparaanan na itinuturo sa inyo para makalapit sa Diyos. And what is that? Una, gusto ng Panginoon, Jesus came to change their minds. Gustong baguhin ng Panginoon yung maling kaisipan nitong mga disipulo ni John the Baptist at itong mga Fariseo. The way of the law versus the way of grace. Okay? So the Pharisees and the religious leaders in the time of Jesus were mistaken in their way of coming to God. Their way of worshiping God and by pleasing Him were through the observance or obedience to the laws of Moses. Whereas Jesus' way was through the way of grace by faith in Him as the Messiah. Ano pong ibig sabihin nito? Yung mga Pariseo at yung mga religious leaders during those days, maging kasama na yung mga disipulo ni John the Baptist, ang kanilang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan. Ilang kautusan yung ginawa ni Moses? 613. Can you imagine that? So yung 10 Commandments, kukunti pala yun.
Bahagi lang yon ng 613 mga utos na ginawa ni Moses. So para sa kanila, ang paglapit sa Diyos ay yung pagtupad sa kautusan. Pero sinasabi ni Jesus, ngayon, ang itinuturo ko sa inyo, ang paglapit sa Diyos sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin bilang Mesiyas, bilang tagapagligtas. That is the new way of coming to God. So, Jesus came to change their minds. So, ang sabi po sa Galatia 2:16, basahin po natin. Okay, ready, go. Alam natin na isang tao ay hindi pinapaging matuwid sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tayo rin ay sumampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ay mapaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kautusan. Kaya nga, walang sino mang mapapaging matuwid sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kautusan. So ano po yung sabihin nito? Very clear from this passage, from this verse, Galatians chapter 2, verse 16, that no one can be justified in the sight of God by observing the laws in the New Testament, yung mga batas, especially the 10 Commandments. Walang pwedeng makapasok sa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 utos. Naunawaan po natin. Kasi marami po sa atin, sa mga kababayan natin, even sa buong mundo, na sa tingin nila, para ka makapasok sa langit, kailangan sundin mo yung 10 utos ng Diyos. Mga kapatid, wala pong masama sa pagsunod sa 10 utos ng Diyos. Dapat sinusunod natin yan. Yan po dapat ang batas ng ating moralidad sa buhay. Pero hindi yan ang makapagdadala sa atin sa langit. Ang makapagdadala sa atin sa langit ay yung pananampalataya kay Kristo bilang ating Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng ating buhay. The way of grace. Okay? So, basahin po natin, no? Salvation is by grace through faith. Ephesians 2:8-9. Basahin po ng mga lalaki. 1, 2, 3, go! God saved you by His grace when you believe, and you can't take credit for this. It is a gift from God. Salvation is not a reward for the good things we have done. So none of us can boast about it. So ito po yung tinuturo ni Jesus. Ito yung kaparaanan kung paano makalapit sa Diyos, kung paano makarating sa langit. Na iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Salvation by grace through faith. Okay? Ang sabi dito, hindi nyo pwede ipagmalaki ito sa sarili ninyo. Dahil ito yung regalo ng Diyos. It is a gift of God. Salvation is a gift from God. Na itong regalo na ito, nakukuha ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Salvation is not a reward for the good things we had done. That is why, mga kapatid, yung iba sa atin, kung sa tingin ninyo, kayo makakarating sa langit dahil mababait kayo, nagkakamali po kayo. Makakarating tayo sa langit hindi dahil mababait tayo, kung hindi dahil isinuko natin ang buhay natin kay Kristo, kinilala natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng ating buhay. Yan ay biyaya ng Diyos. Regalo ng Diyos yan, mga kapatid. Okay? And you can only take this gift if you believe in Jesus Christ as your Lord, God, and Savior. That is what you call salvation by grace through faith. Naunawaan po natin. Pastor, ibig sabihin, hindi na pala kailangan sundin yung 10 Commandments. Hindi na pala kailangan magpakabait. Hindi po. Kasi, tandaan po natin, kung totoong tayo'y nanampalataya kay Kristo, kung totoong tayo ay sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng ating buhay, hindi pwedeng mabago hindi pwedeng walang pagbabago sa buhay natin. Kailangan may pagbabago. Kasi hindi pwedeng tawagin kang anak ng Diyos, pero ang ginagawa mo ay makademonyo. Kasi kung talagang anak ka ng Diyos, dapat meron kang ginagawa na makadiyos. Naunawaan po natin. Hindi pwedeng sabihin na ako, born again ako, kasi binautismohan ako ni pastor. 3 beses nga akong nabautismohan eh. Sigurado sa langit ako pupunta. Mga kapatid, hindi dahil nabautismohan ko kayo ng 3 beses, sa langit na nga kayo pupunta. Kasi kailangan nakikita sa buhay natin yung pagbabago na ginawa ng Diyos sa puso natin. Naunahan po ninyo mga kapatid. Okay? So, pangalawa,
Jesus came to change their hearts. Okay. Mark 7:21-23. Basahin po ng mga babae. 1, 2, 3. For from within, out of men's hearts, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and make a man unclean. So sinasabi ni Jesus dito, kailangan magkaroon kayo ng pagbabago ng puso. Bakit? Kasi sa puso nagmumula ang lahat ng kasamaan. Tandaan po natin, no? Tanging ang Diyos lang ang pwedeng magbago ng ating mga puso. Kaya halimbawa, may mga magulang dito na yung mga anak ninyo talagang mga sobrang pasaway. Parang mga pamangkin ni Satanas kung mabuhay. Yung asawa mo parang best friend ni Satanas. Mga kapatid, ang pwedeng magbago lang dyan ang Panginoon. Only Jesus can change their hearts. Naunawaan po natin. Ang Panginoon lang ang pwedeng magbago ng puso ng tao. Naunawaan po ninyo kung paanong binago ng Diyos yung puso ni Manny Pacquiao. Na dati, sama ng loob ni Jinky si Manny dahil babaero. Pero nung naborn again si Manny, tingnan niyo naman, ang laki ng pagbabago. Hindi na niya tinanggap yung kanyang advertisement na sa San Miguel Beer. Nawala na siya doon. And then yung mga manok na panabong, kinatay. At talagang naging one-woman man si Manny Pacquiao. Nakikita po natin talagang grabe yung pagbabago sa buhay. Maging yung dating, yung makeup artist na si Fanny Serrano, na bakla. Pero nung naborn again si Fanny Serrano, nung mga unang taon, ayaw na niya magpatawag ng, Fanny Serrano, Brother Felix na daw. Pero later on, kasi nga, naging known siya sa business world, sa showbiz world na Fanny Serrano, ganun pa rin ang tinawag sa kanya. Pero, hindi na siya nakisama sa mga kapwa niya, mga kabadingan o mga kalalakihan. Nabuhay siya ng mag-isa, na wala siyang karelasyon. Kasi talagang pinanindigan niya yung kanyang pagiging born again. Naunawaan po ninyo. So, kasi ang Diyos ang pwedeng magbago ng puso. Kaya kung ikaw, halimbawa, matigas ang puso mo, masuwayin ka sa gawain ng Panginoon, sa utos ng Diyos, kasi hindi pa nababago yung puso mo. Alam po ninyo, ang tunay na anak ng Diyos, mapagmahal sa Diyos, mapagmahal sa salita ng Diyos, mapagmahal sa gawain ng Panginoon. Lahat ng patungkol sa Diyos, mahal niya. Lahat ng mga patungkol sa Diyos, excited siyang gawin. Listen to this. Look at your heart. If your heart is not excited to read the Word, if your heart is not excited to attend the worship service, if your heart is not excited to join the prayer meeting, then your heart is still not in the Lord. Hindi ka pa binabago ng Diyos. Alam niyo, nung naborn again ako, gusto ko araw-araw linggo. Gusto ko talaga araw-araw linggo. At yung mga barkada ko ng mga pasaway, ng mga durugista, pinalitan ko eh. Kaya lang ako bumalik-balik sa kanila ng mga unang panahon kasi I want them to join me in worshiping God. Inaaya ko talaga sila sa church. Sinusundo ko pa para lang dalhin sa church. Kaya lang matitigas sa mga puso. Pero ako, nagpalit ako ng barkada. Ang binarkada ko yung mga taga-church, mga choir members, yung mga youth. Yun sa church, yun ang binarkada ko. Kasi napalitan yung puso ko eh. Nabago yung puso ko eh. Kaya ako ikaw, ang mga barkada mo, puro makamundo pa rin. Ang gawin mo, makamundo pa rin. Wala kang pagmamahal sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pa nababago yung puso mo. Hindi ka pa talaga binabago ng Panginoon. Pangatlo, Jesus came to change their hearts. Ito pala, pangalawa pa pala yun. Ezekiel 36:25-27. Basahin natin itong Ezekiel 36. Basahin ng mga lalaki. 1, 2, 3, go. I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities and from all your idols. I will give you a new heart and put a new spirit in you.
I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. So ano ibig sabihin dito? Ito po ay propesiya ni Ezekiel para sa huling panahon, sa panahon natin. Ang sabi ni Ezekiel, papalitan ng Diyos ang inyong mga puso. Bibigyan kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Aalisin niya yung pusong bato at papalitan ng pusong laman para matuto kayong sumunod sa kanyang kalooban. Yun ang sabi dito ni Ezekiel. Kaya ang tanong, do you have a new heart right now? Is your heart new? O yung puso mo ganun pa rin? Is your heart a heart of stone or a heart of flesh? Ang puso mo ba pusong bato? May kantang ganyan, no? Pusong bato. Yung puso mo ba hanggang ngayon pusong bato o pusong laman na marunong sumunod sa kalooban ng Diyos? Ito mga kapatid, tandaan niyo sasabihin ko. Are you listening? Kaya ka nahihirapang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi ang puso mo hindi pa nababago. Dahil kung nabago na ang puso mo, hindi ka mahihirapang sumunod sa kalooban ng Diyos. Naunawaan po natin. Kaya yung mga tao na umaattend nga ng church, pero hirap na hirap sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi, sympathizer ka lang eh. Kumbaga, sabihin natin, nakikiagos ka lang eh. Nakikiayon ka lang eh. Para lang wag masabing anak ka ng diablo eh. Nakikiayon ka lang sa loob ng simbahan. Pero hindi ka pa talaga binabago. Hindi pa nababago yung puso mo kasi hindi mo pa naisusuko yung puso mo sa Diyos eh. Pero kung naisuko mo na ang puso mo sa Diyos, ang Diyos ang magbabago nito. Naunawaan po natin. Okay? Kaya ang tao, nababago siya kapag ka ang kanyang puso isinuko niya sa Panginoon. Okay? Yung dating pusong masama, yung pusong ganid, yung pusong matigas, yung pusong pasaway, nagiging pusong masunurin. Dahil binago na nga ng Diyos ang kanyang puso. Okay? Now, alam po ninyo, dito sa Illinois, in America, illegal pala yung magbasa ng Bible sa public school. Merong batas pala sa Illinois na prohibited ang pagbabasa ng Bible sa public school. Pero, batas din na kapag nakulong na, kailangang magbasa ng Bible. Nakuha ninyo? That is why it is so sad that if kids can't read the Bible in school, they'll be able to when they get to prison. Baligtad Kung kailan nasa kulungan, kailangan magbasa ng Bible. Hindi ba dapat, habang bata pa, magbasa ka na ng Bible para hindi ka na mapunta sa kulungan? Naunawaan po ninyo? Yung mga anak ninyo, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, dalhin nyo sa church. Kahit sabi, pastor, ang gulo-gulo eh. Ang ingay. Hindi bale. Pero makukuha niya yung kultura ng pag-attend sa church. Okay? Kasi mga kapatid, ang sabi sa Proverbs 22, verse 6, ang sabi doon, teach a child the way he should go. When he is old, he will not depart from it. Turuan mo ang bata kung paano siya mabubuhay para pagtanda niya, hindi siya aalis dito. Ang tanong ganito, kung yung mga batang yan, walang natutunan sa salita ng Diyos, at sakaling maligaw yan, anong babalikan yan? Walang babalikan yan. Pero kapag ang mga batang yan natuto sa salita ng Diyos at pagtanda, naligaw, alam nila kung saan sila babalik. Naunawaan po ninyo. Okay? So, pangatlo, Jesus came to change their lives. Okay. Ang sabi sa Colossians 3:3-9, basahin po natin. Sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ay mahayag na rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito ay dumarating ang puot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang mga ito rin ang nilakaran ninyo noong una nang kayo'y nabubuhay pa sa mga bagay na ito.
Ngunit ngayon ay itakwil ninyong lahat ang mga ito: galit, puot, masasamang pag-iisip, panlalait, at maruming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayong magsinungaling sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang mga gawa nito. Tingnan nyo, ang ganda nitong passage na to. Tingnan nyo yung verse 3. Sapagkat kayo'y namatay na. Hindi ibig sabihin physical na death, kundi spiritual death. Kayo, namatay na kayo sa lumang pagkatao ninyo, sinasabi ni Apostol Pablo. At ang buhay nyo ngayon, nakatago na kay Kristo. Okay? Kaya nga, sabi dito, patayin na ninyo dahil nga kayo namatay na sa inyong lumang pagkatao, patayin nyo na talaga yung inyong masamang pag-uugali. Tingnan nyo dito, inisa-isa, pakikiapid. Ano sabihin ng pakikiapid? Ito yung pakikipag-sex sa hindi mo asawa. Karumihan. Ano yung karumihan dito? Kalaswaan. Masamang pita. Masamang pita? Ano ibig sabihin ng masamang pita? Lustfulness. Masasamang pagnanasa. Kasakiman. Sabi dito. Grabe, no? Halos lahat tayo, meron tayo nito dati. Pero ang sabi dito, dahil ang puot ng Diyos dumarating sa mga taong ito na mga anak ng pagsuway. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Na dati, nilakaran niyo ito nung una. Ngunit ngayon, nang kayo nabubuhay pa sa mga bagay nito. Ngunit ngayon, sabi ni Apostol Pablo, itakwil niyo ng lahat ng mga ito. Galit, puot, masamang pag-iisip, panlalait, maruming pananalita. Walang anak ng Diyos na palamura. Ano yung isa sa mga bagay na binago ng Diyos sa akin? Yung pagmumura. Hindi naman ako palamura, pero dahil nga sa barkada, natuto ako magmura. Pero alam niyo, nung na-born again ako, walang nagsabi sa akin na, Joey, tugilan mo yung pagmumura. Yung Holy Spirit na pumasok sa akin, ang nagdikta sa isip ko, huwag ka nang magmumura. Huwag ka nang maninigarilyo. Huwag ka nang inom ng alak. Huwag ka nang magmamariwana. Huwag ka nang magdodroga. Huwag ka nang magpo-pornography. Ang Holy Spirit ang nagdidikta sa akin noon. Naunawaan po ninyo. At ang pinakahuling talagang naitaboy ko sa puso ko, sa buhay ko, yung paninigarilyo. Nahirapan talaga akong alisin yan. Pero, yung, hindi naman agad-agad, pero unti-unti nawala sa akin. Okay? So, kasi nga, the Holy Spirit is convicting me of my sins. So, yun po yung gustong sabihin ng Panginoon dito sa mga kausap niya, dito sa Mark chapter 2, 18 to 22, na kailangan bago na yung bagong buhay. You need to be changed in your life. You need to have a new heart, new mind, new life. Naunawaan po natin. Now, in life application, there are 6 ways to spiritual renewal. Number 1, reflect on change. Ibig sabihin, ang sabi sa Ecclesiastes 3 verse 1, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. Tanggapin mo na kailangan mong magbago. May pagbabagong dapat mangyari sa buhay natin. Reflect, pagbulay-bulayan mo na kailangan mo nang magbago. Pangalawa, realign priorities. Ang sabi sa Matthew 6:33-34, basahin natin. Ready, go. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Ano ba yung sabihin nito? Tingnan nyo, sabi dito, seek first His kingdom. Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang paggawa ng matuwid. Okay? Naunawaan po natin. At ang sabi dito, tingnan ninyo ang ganda dito, Matthew 6:33, this is my life verse. Seek first the kingdom of God. Unahin mo ang Panginoon. Unahin mo ang kaharian ng Diyos. Unahin mo yung paglilingkod sa Diyos. At unahin mo yung paggawa ng tama. At ang sabi ng Panginoon, ano yung pangako ng Diyos? And all these things will be added to you. Lahat ng bagay, idadagdag sa iyo ng Panginoon. Naunawaan po natin. So,
Kapag ka pala inuna mo si Lord, inuna mo yung paglilingkod sa Panginoon, inuna mo yung pagbabasa ng Bible, inuna mo yung paglilingkod sa gawain ng Panginoon, ang sabi ng Lord, lahat ng bagay idadagdag sa iyo. Are you listening? Ang problema sa atin, inuuna natin yung ibang bagay kaysa sa Lord. Inuuna natin yung trabaho, inuuna yung business, inuuna yung pag-aaral, inuuna yung family day kaysa gawain ng Panginoon. Listen to this. Unahin mo ang gawain ng Panginoon. Unahin mo paggawa ng tama. At ang sabi dito, lahat ng bagay na inaasam mo, darating yan kahit ayaw mo. Naunuhaan po natin, God will bless you. Naunuhaan po ninyo, this is the key to prosperity. This is the key to success and victory. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Ayusin mo yung priorities mo. Naunahan po natin, hindi pwedeng ang priority natin trabaho, priority natin yung pag-aaral, priority natin yung business. At huli na, least priority natin yung paglilingkod sa Diyos. So tandaan natin that if we prioritize God as our number one priority, the most important part of our lives, then God will bless us more than we can imagine. Okay? Pangatlo, release all beliefs. Romans 12:2, basahin natin. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing, you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So, ang sabi sa Romans chapter 12, verse 2, ibig sabihin, pakawalan natin yung mga maling pag-iisip natin, yung mga lumang pag-iisip, yung mga lumang paniniwala, bitawan mo na yan. Huwag mong panindigan yung bang, dito na ako nagising, dito na ako mamamatay. Sabi ko nga sa iyo, paano kung nagising ka na satanista pala kayo? Paano kung nagising ka na yung nanay at tatay mo sumasamba kay Satanas? Sumasamba sa araw, sa hayop, sa puno, sa buwan. Ganun ka na, doon ka na mamamatay. So mga kapatid, tandaan po natin na ang sabi sa John chapter 8, verse 31 and 32, if you continue in my teachings, you are truly my disciples and you will know the truth and the truth will set you free. Okay? So, kapag ikaw nagpatuloy ka sa aking mga salita, ang sabi ng Panginoon sa John 8:31 to 32, ikaw na ay tunay kong alagad. At malalaman nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Naunawaan po natin, we can never know the will of God apart from the Word of God. You can only know God's will if you know God's Word. Naunawaan po natin. Kaya sabi dito, baguhin niyo yung pag-iisip ninyo. Be transformed by the renewal of your mind. Release those old beliefs. Pakawalan mo na yung maling paniniwala. Okay? Next is, rejoice in renewal. Ang sabi sa Psalm 51 verse 10, basahin natin. Ready? Go. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ano sa Tagalog nun? Panginoon, gawan mo ako, bigyan mo ako ng malinis na puso. At baguhin mo yung aking espiritu. Renew a right spirit within me. Kasi ang Diyos lang talaga ang pwedeng mag-create o gumawa ng bagong puso. So let us ask God, Lord, baguhin niyo po yung puso ko. Baguhin niyo yung buhay ko. Alisin niyo yung masamang ugali ko. Palambutin niyo po ang puso ko. Naunawaan natin mga kapatid. Okay? And then sabi sa 2 Corinthians 5:17. Anong sabi niyo? Basahin natin. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. So, mga kapatid, ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na nakipag-isa kay Kristo, ay bagong nilalang. Yung mga dating bagay, nagsilipas na. Naunawaan po natin. So, rejoice in renewal. Magalak tayo sa pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Panglima, repentance. Acts 3:19, basahin natin. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out,
that times of refreshing may come from the Lord. Tingnan po ninyo, paano daw tayo magkakaroon ng renewal? Listen to this. Paano tayo magkakaroon ng renewal? Repentance. True repentance. Sa pamamagitan ng pagsisisi. Ang sabi diyan, repent and turn to God so that your sins may be wiped out. The times of refreshing. Ano sa Tagalog ng times of refreshing? Panahon ng pananariwa. Ibig sabihin, magiging sariwa yung buhay mo. Magkakaroon ka ng malinis na puso. Magkakaroon ka ng malinis na buhay. Dahil ang sabi dito, repentance. Listen to this, ha? Pakinggan po niyo sabihin ko. Without repentance, there is no renewal. Kung walang pagsisisi, walang pagbabagong buhay. Hindi ka pwede makapagbagong buhay nang walang pagsisisi. So, repentance. Okay? And then, pang-anim, restoration. Ang sabi sa Joel 2:25, ito yung paborito ko sa lahat. Basahin natin. I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the hopper, the destroyer, and the cutter, my great army, which I sent among you. Tingnan po ninyo, bahagi ng renewal ay yung restoration. Ano sa Tagalog ng restoration? Pagsasauli. Ano man yung nawala sa'yo yung health, nawala sa'yo ang wealth, nawala sa'yo relationships, nawala sa'yo ang business, ibabalik ng Panginoon yan, ng higit pa kung ano yung nawala sa'yo. Naunawaan po natin, that is the promise of the Lord. I will restore to you the years that you have lost. Okay? Kaya tayo po'y magpatuloy sa Panginoon. Let us welcome the renewal that God is doing in our lives. So, may nabasa po akong kwento, itong si Dr. Harry Ironside, isa pong pastor ito. Si Pastor Ironside, pagkatapos niya mag-preach sa maraming tao, merong isang atheist na nagbigay ng letter sa kanya. Ang sabi doon, hinahamon kita, Pastor Ironside, sa isang debate. Patunayan mo na totoo yung Kristyanismo at patutunayan ko na walang Diyos. Kasi atheist itong humahamon sa kanya. Patunayan natin kung talagang merong Diyos. Yun ang hamon nung lalaki na nakinig kay Harry Ironside. And then, ang sabi ni Harry Ironside, ganito, okay, tinatanggap ko itong hamon na ito sa isang kondisyon. Magdala ka ng isang lalaki na kriminal na nabago ang buhay, naging mabuting mamamayan dahil naniwala na walang Diyos. Pangalawa, magdala ka ng dating prostitute na tumino ang buhay dahil naniwala na walang Diyos. At pagka ginawa mo yan, magdadala naman ako ng 100 tao na binago ang buhay ng mga dating kriminal, na dating mga patapon ng buhay, na mga dating mga prostitutes. 100, magdadala ako, patutunayan nila na nabago ang kanilang buhay dahil naniwala kay Kristo, naniwala na mayroong Diyos. Alam mo sabi ng atheist, I give up. Hindi natuloy yung debate. Bakit? Ito mga kapatid. Meron ba kayong nabalitaan na totoo, mga magnanakaw, mga mamamatay tao, na nabago ang buhay dahil hindi sila naniwala na merong Diyos? Naunawaan po ninyo? Eto, meron ba kayong nabalitaan na nabago ang buhay dahil nagbasa ng life and writings ni Jose Rizal? Mga dating magnanakaw, dating mga patapon ng buhay, mga dating mga prostitutes, na nabago ang buhay dahil binasa nila ang No Limit Tangere at El Filibusterismo. Meron ba? Meron ba kayong mga taong nakita na nabago ang buhay? Nagkaroon ng magandang pagbabago ang buhay dahil binasa yung Encyclopedia Britannica? Meron? Wala, di ba? Pero libo-libong mga tao ang nabago ang buhay dahil nagbasa ng salita ng Diyos. Naniwala kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng kanilang mga buhay. Amen?
At marami diyan nakaupo sa harap ko ngayon. Marami sa inyo na bago ang buhay ninyo dahil naniwala kayo na si Kristo ang inyong tagapagligtas, Panginoon at Diyos ng inyong buhay. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Pinakapanghuli, ang sabi sa Juan 3, 5 at 7, sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang ang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Talatang 7, huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayong ipanganak na muli. Ano yung ibig sabihin ng tao ipanganak sa tubig at Espiritu? Ang ipanganak sa tubig, ito po yung tubig, bautismo ng pagsisisi. At yung kapanganakan ng Espiritu, ito yung binabago ng banal na Espiritu ang ating mga buhay. Ang Espiritu ng Diyos ang maari lang magbago ng buhay natin. So mga kapatid, ang tanong, ikaw ba na ipanganak ka ng muli? Nabago na ba ang buhay mo? Naipanganak ka na bang muli? Ang kapanganakang muli, hindi ito relihiyon. Ang pagiging born again, hindi relihiyon. Ito ay pagbabago ng buhay na makukuha natin kapag isinuko natin ang buhay natin, puso, isip, buong buhay sa Panginoong Hesus. Kikilalali natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas at Diyos ng ating buhay. 2,000 years ago, mga kapatid, sinulat ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, you must be born again. Ilang beses ko nang nasabi ito, many years ago, no, ako'y kabataan, nag-conduct ako ng Bible study sa isang lugar sa May Kawayan. Ang tawag dyan, pangalan ng lugar na yun sa May Kawayan, Pulong Diablo. Pero ngayon po ay bagong silang na. Nag-Bible study ako doon. Pagkatapos ko mag-Bible study, may isang kabataan na lumapit sa akin, sabi, bakit kayo lang kayo nauso? Sabi sa akin kayo, sabi ko, paano nauso? Kayo baka born again kayo, ngayon lang kayo nauso. Alam niyo, sinagot ko, alam mo Brad, 2,000 years ago, uso na kami. Ang sabi sa John chapter 3, verse 3, 2,000 years ago, maliban ng tao'y panak na muli, hindi siya makakapasok sa langit. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. 2,000 years ago, uso na kami. Ang tanong, ikaw ba, nasa uso ka? Naunawaan po ninyo. Kaya pag sinanong ka, born again ka ba? Don't say bad words, son. Ano ba? You must be proud that you are born again. At sabihin mo, hindi ako nagpalit ng relihiyon. Nakilala ko ang Panginoon at nagkaroon ako ng tamang relasyon sa Panginoon. Kaya ako, born again na. That is the meaning of renewal. Let us pray. Hallelujah. Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, ang bawat isang naririto, makaranas po ng spiritual renewal. Matuto pong magkaroon ng tunay na pagbabago sa kanilang mga buhay. Dalangin ko po, Panginoon, yung bagong alak na binabanggit niyo po dito ay mailagay sa bagong sisidlan. Baguhin niyo po yung aming mga buhay, Panginoon. Baguhin yung aming isip. Baguhin yung aming puso. Baguhin yung aming pagkatao. Ikaw lamang, Panginoon, ang pwedeng magbago ng aming pagkatao. At wala na pong iba. Pumasok po kayo, Panginoon, sa aming isip, sa aming puso. Yakapin niyo po kami, Panginoon. Baguhin niyo po kami. Upang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa pangalan mo. Salamat po, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, Lord. I pray, God, kung meron man dito sa amin na hindi pa po nakakaranas ng pagiging born again, Lord, kahabagan po ninyo. Huwag po nawang matapos ang araw na ito na hindi siya natututong magsuko ng buhay sa iyo. Isuko niya ang puso niya, Lord, ng buong buo sa iyo. Baguhin mo ang puso nito, Panginoon. Baguhin niyo po ang puso ng mga tao na naririto. Yung mga pusong bato, durugin po ninyo. Ang mga pusong bakal ay tunawin po ninyo, Panginoon.
Lord, I pray for the spirit of renewal. Oh God, yung mga datihan na, mga backsliders, oh God, yung mga malalamig ang pananampalataya, yung mga malalamig ang puso, Panginoon, oh God, yung mga pusong tumigas dahil sa pagsuway, kahabagan po ninyo, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ang bawat puso na narito ngayon, hawakan po ninyo, Panginoon. Lord, buksan niyo po ang puso ng bawat isang naririto. Pumasok po kayo, Panginoon, sa puso ng bawat isang naririto. Panginoon, oh God, mahabag po kayo, Panginoon. Kahabagan niyo po kami, Panginoon. Lord, baguhin niyo aming mga puso. Pag-initin niyo aming mga puso. Bigyan mo kami, Lord, ng iba yung pagmamahal sa iyo. Sa iyong mga salita, sa iyong gawain. Unahin ka namin, Panginoon, bilang pagpapatunay na kami ay binago mo na. Salamat po, Panginoon. Makita po ng aming pamilya, makita po, Panginoon, ng mga tao na kamaligid sa amin na ang tunay na anak ng Diyos ay tunay na binago ang puso, binago ang buhay, binago ang pag-iisip. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ito aming dalangin. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah!